Ayun mga kaibigan, shocking talaga ang price update natin ngayon. Itong sibuyas na to kaibigan, ang bintahan ko noon ay 5 pesos lang. Ngayon 10 pesos na po. Bakit? Kasi noon kaibigan, last month lang sa October, wala pa yung bagyo. Ito po ang 1 kilo ay 180. Yung iba 160. Ngayon po, tumataginting na 300 pesos. Yung iba, lagpas pa 300 pesos. Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ari JB. Good morning kaibigan. Good morning kahit medyo sad. Nakakalungkot kaibigan, no? Direkto na po sa ating JB. Ang topic na ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa mga latest presyo. Latest prices sa mga produkto. Alam niyo naman kaibigan, today is December 1. At pag malapit na talaga yung Pasko, marami sa mga bilihin ang magsitaasan yung presyo. So number 1 na kaibigan, hindi na talaga, no? Normal na talaga itong mga beer products tsaka soft drinks. And nariyan na yung mga spices. Pero nyo kaibigan ha, yung sibuyas, no, na circle, sibuyas Bombay in Bisaya, 300 plus na po ang kilo dito sa Cebu. Noon lang kaibigan, 100 plus. At yung siling haba, yung green na sili, kung tawagin sa amin ay sili espada, tumataginting na 500 pesos. Noon lang 80 pesos. Yung last month, 80 pesos. Mahal na yung 100, 120. Pero ngayon, ranges from 400 to 500 pesos ang 1 kilo. At syempre, yung bigas, grabe kaibigan, 200 pesos mostly. 200 pesos ang itinaas per 50 kilograms of sack ng bigas kaibigan. So ngayon, pag-usapan natin, ipapaalam ko sa inyo kung magkano talaga yung itinaas ng mga produktong ito at magkano dapat ang pagbinta or magkano ang pagbinta natin sa ating tindahan kaibigan, no? So magkano ba dapat ang itubo? Kailangan ba talaga na tayo rin ay magtaas dito sa ating sari-sari store? Or okay lang na hindi na tayo magtaas ng presyo dito sa ating tindahan? Pag hindi ba tayo magtaas, no, kahit nagtaas na sa supplier, sa mga wholesalers, hindi ba tayo malulugi kung hindi pa tayo magtaas? Yan, ito yung pag-usapan natin kaibigan. Dahil na-shock talaga ako kaibigan. Akala ko kung magtaas, 20 pesos lang, 10 pesos. Pero my goodness, 200 pesos, 100 pesos ang itinaas ng ilang mga produkto. No, mag-pray na lang tayo kaibigan na sana hindi na sumunod ang ibang pagprodukto. So ngayon, again, ipapalam ko sa inyo kung magkano ang exact na pagtaas ng mga presyo at dapat ba tayong magtaas rin sa ating tindahan? Or okay na lang na hindi tayo magtaas? Okay lang ba talaga or malulugi yung ating negosyo? Tara, pag-usapan po natin ito. So ngayon mga kaibigan, mag-update na tayo, no, sa mga presyo ng mga produkto na nagtaas talaga ngayong November, no? Grabe ang pagtaas kaibigan. And before that, pasensya nga pa kung medyo maingay kasi maraming bata na naglalaro sa aming Pesonet Cafe. Anaya tingog ha? So mga kaibigan, ang pisahan po natin dito sa Coca-Cola products. Alam naman natin kaibigan na magtataas talaga mga soft drinks at saka alak. Shout out sa aking miming. Ayan, basta December, no? So ito yung resibo kaibigan na nagpa-deliver sa Ate GB November 29 kahapon po. So itong Coca-Cola, 12 pesos ang itinaas isang case. Ngayon 412 na po isang case, noon 400 lang. Ayan, so mahal na po ang Coca-Cola. At itong mga Coke, yan ito Coca-Cola products na maliliit, Sprite, Royal, 200 pesos lang po noon ang isang case. Ngayon po ay, ito na po, 206 na po ang maliit na case ng Coca-Cola products. Nagtaas na talaga. At ito mga beer natin, Red Horse na malalaki, maliliit, San Miguel beer na sa ilalim, ano po siya? Noon po ay 600 lang ang case, naging 620, ngayon 640 na po isang case. So yeah. Malapit akong kagatin ng aking pusa. Akala niya pagkain yung aking dinadala kaibigan. Sus, may Riosep. Ay, wag mo akong kagatin ha. Mahal pa naman ang anti-rabies. So yun kaibigan ha, 20 pesos pero 40 talaga. Noong nakarang buwan, tumaas siya ng 20 pesos. Ngayon 20 pesos na naman. From 640 na po ngayon ang case ng beer products. So, ang Coca-Cola tumaas ng 12 pesos. Ang beer tumaas ng 20 pesos. Sa malaki na Coke ha.
Ang maliit na Coke ay tumaas ng 6 pesos. Ngayon dito tayo sa mga bigas. 4 na klase ang bigas ni Ate JB. Ayan. So may mga resibo po tayo. Itong ganador kaibigan, noon 2,350. Ito yung pinakamahal ko sa mga bigas. 2,350 noon. Ngayon tumaas ng 200. 2,550 na po ang bintahan natin ng ganador. Kaya nag-change na rin ako ng price. Ayan, sa aking retail, 56 pesos noon 1 kilo, ngayon 57 na. Sa ivory naman, ivory kaibigan, mahal rin po ito, katulad ng ganador, pero kahit mahal, maraming bumibili kasi masarap. Noon po, inaya pala yung tingog, hinaya. Sinabihan ko yung mga bata na hinaan ng boses kaibigan para marinig nyo po ako ha. Ayan, so sa ivory, noon po, 2,250 pesos isang sako. 2,250. Ngayon, 2,450 pesos na po. Tumaas rin ng 200 pesos. Gagay ng ganador. 200 pesos ang itinaas ng bawat 50 kilograms na sako. Kaya ang ivory na 54, ang 1 kilo noon, 55 na ngayon. Si Princess Bia natin, dear friends, ito po ay 2,200 isang sako noon. Pero ngayon, 2,400 na po. Again, 200 po ang itinaas. Kaya noon, 49 ito. Ngayon, 50 na po ang aming bintahan. Si Jaguar, mga kaibigan, nasa ilalim po ng 5 kilograms namin. Ang puhunan ng Jaguar noon, kaibigan, ay 2,180. Ngayon, 2,380 na po. Nagtaas ng 200. Ito, kaibigan, nagtaas rin ng 20 pesos bawat sako. Noon, 300 ito. No, 280 noon, ngayon 300 na. Ito, 270 noon, ngayon 290 na. Yung bigas natin na mais, kaibigan, 1.3 ang sako noon, 35 kilograms ang laman. So, from 1.3, wala sinsiyo, naging 1,540 na po. 240 po ang itinaas ng bigas na mais. Hindi ko alam kung nagtitinda kayo ng bigas na mais. Hoy! Yung miming ko, hoy! Ayan o, ay lagi mong saba. Marami kasi mga naglalaro, kaibigan. Kaya medyo, maingay yung ating tindahan. So, yun po ang itinaas. At meron pa po ang, grabe ang pagtaas yung mga spices. Tingnan nyo. Ito po, sibuyas. Actually, may sibuyas po ako. Andoon sa kusina. Nilinisan ko po kasi, hinugasan ko yung aking mga spices. Ayan. Medyo madilim dito. Yung natin ng ilaw. Ayan. Kaibigan, ito po, noon, 100 pesos 1 kilo, ngayon 120 na. Ito po, onion, di ba ang liit, pero 10 pesos ang bintahan namin. Kasi po, noon ito, 180 lang ang kilo. Hindi siya umabot ng 200. Ngayon, 300. Yung iba, lagpas po, 300 pesos 1 kilo. Noon, 5 pesos ang bintahan ni Ate GB. Ngayon, 10 pesos na. 8 tsaka 10. No? Depende sa klase, 8 or 10. Kasi nga, ngayon, kaibigan, 300 mahigit na po, or 300 pesos sa suki ko. 1 kilo po nito ay 300 pesos. My goodness! Noon, kaibigan, ay, lang talaga ito, dear friends, 180, 160, ganyan. Pero ngayon, grabe ang tinas, 300 na po. Oh my God. Kaya, kaibigan, dapat talaga mag-price update tayo, ha? Para iwas logi, dear friends. Buti na lang yung ating mga customers, ay naiintindihan nila kung bakit tayo nagtataas ng presyo. Ayan, natutulog po yung aking anak. Panggabi po kasi siya, kaibigan, no? Sa call center siya nagtatrabaho. Ayan, panggabi. Mayroon pa tayong ibang spices, ha? Basta nagtaas. Pero ang nagtaas lang talaga, kaibigan, sibuyas at saka sili. Siling haba. So, wala na akong siling haba. Hindi na muna, ganito, pakita ko sa iyo. Ito, hindi na ito magagamit. Ito po noon ay 100 ang kilo. Umabot na siya ng 80 pesos, no? Ganun ka mura noon, last month, 80 pesos 1 kilo. Ngayon, kaibigan, 450, yung iba 500 pesos. Grabe ang pagtaas. So, yung iba natin mga paninda, okay pa naman ang presyo. Kahit yung itlog, okay pa naman. Yun lang talaga ang nagtaas, kaibigan, ha? Yung ating mga spices, ito, lalo na sibuyas, yung mga silting na nyo, no? Hindi na ito magamit, kaibigan, itanim na lang natin. So, yung mga spices, mga bigas, nagtaas talaga, kaibigan. At of course, ito yung ating Coca-Cola products. Matik na to, kaibigan, Coca-Cola products. At saka itong beer. Magtataas talaga sila pag malapit na ang Pasko. Pero, masaya pa lang, kaunting kasiyahan pa rin naramdaman ko kasi nang explain ko sa aking mga kapitbahay, customers,
ay naintindihan naman nila. Dito pa rin po sila bumibili sa aming tindahan. Salamat po, Diyos. So, ayun mga kaibigan, napakita ko na sa inyo kung magkano ang itinaas, gaano kalaki ang itinaas ng ilang mga produkto sa presyo nila, no? So, for me, kaibigan, nagtaas talaga kami dito sa aming tindahan. Yung mga presyo ng ilang bilihin, tinaasan ko talaga. And thank you so much, God. Maraming salamat, Panginoon, naintindihan po ng mga customers ko. So, dito pa rin po sila bumibili sa ating tindahan kasi I explained to them na hindi talaga pwedeng hindi ako magtaas. Baka malugi yung aking negosyo. And again, thank you so much, God, naintindihan po nila. Lagi na nating tandaan, kaibigan, palagi ko sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na masinsang buhay natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And of course, we have God in our life. Kaya kasinsaw ng buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Sorry ha, may dumaan lang na sasakyan, no? Sana hindi tayo makapiright. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal at pagsuporta kay Ate GB. Aasin ko talaga tayong lahat. Claim it, okay? Thank you so much. God bless.